Panginoon, buksan mo ang aming mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Antipona, halina ating sambahin si Kristo na nagpakasakit at para sa ating kapakanan ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Halina ating sambahin si Kristo na nagpakasakit at para sa ating kapakanan ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Halina ating sambahin si Kristo na nagpakasakit at para sa ating kapakanan ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng Panginoon at Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Halina ating sambahin si Kristo na nagpakasakit at para sa ating kapakanan ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay, halina ating sambahin si Kristo nagpakasakit at para sa ating kapakanan ay nagdanas ng kamatayan at inilibing. Nasan ka ng ipako si Jesus? Nasan ka ng ipako si Jesus? O minsan ako'y nangingilabot, minsan, nasan ka ng ipako si Jesus? Nasaan ka ng ilibing si Jesus? Nasaan ka ng ilibing si Jesus? O minsan ako'y nangingilabot, minsan, nasaan ka ng ilibing si Jesus? Nasan ka ng libing niya'y buksan? Nasan ka ng libing niya'y buksan? O minsan ako'y nangingilabot, minsan, nasan ka ng libingan niya'y buksan? Unang antipona, tatangisan nilang parang kaisa-isang anak o anak na panganay ang Panginoon na pinagdusa ng walang kasalanan. Ako'y natatakot at naliligalig dahil sa kaaway. O Diyos, ang hibig ko, ang aking dalangin sana'y pakinggan. Ipagtanggol ako sa mga pakanat lihim na sabwatan, niyong mga pangkat ng binabalak pawang kasamaan. Ang kanilang dilay katulad ng tabak na pagkatatalas. Anaki palasong iniaasinta kung sila'y mangusap. Sa kublihan nila, sila'y nag-aabang sa taong magaling. Ang pagdaan nito, ni takot ay wala silang tutudlan. Sa gawang masama ay nagsasabwatan, nag-uusap sila, kung saan dadalhin ang patibong nilang di dapat makita. Yung sasabihin nila pagkatapos makapagbalangkas, ayos na itong kasamaang ating binabalak. Damdamin ng tao at ang isip niya ay mahiwagang ganap. Subalit ang Diyos na may palasori, di magpapabaya. Walang abog-abog, sila'y tutudlait, susugatang bigla. Dahilan na sila'y masamang nangungusap, kaya wawasakin, at ang makakita sa gayong sinapit sila'y sisisihin. Yaong nakakita'y sisigla ng takot, ipamamalita ang gawa ng Panginoon at isa sa isip ang kanyang ginawa. Sa gawa ng Panginoon, ang mga matuwid pawang magagalak.
magpupuri sila at sa piling niya ay di mababagabak. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Lahat, tatangisan nilang parang kaisa-isang anak o anak na panganay ang Panginoon na pinagdusa ng walang kasalanan. Ikalawang antipona, sa hantungan ng mga yumao, sagipin mo ako, Panginoon. Minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. At nasabi ko ring di makikita itong Panginoon at sino mang nabubuhay. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, pinalis sa akin aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na, tulad ng tela sa isang habihan. Ang aking akalay, wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog parang nilalasag na leon. Ang aking buto at katawan, ang aking akalay wawakasan na ng Diyos, ang aking buhay. Tumatagoy ako dahilan sa hirap. Ani mo ay kalapati na nakakahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahilan sa pagtitig diyan sa itaas. Panginoon, sa kahirapang ito, ako'y iligtas. Ang hirap na ito'y aking nababatid, na tanging ako rin ang makikinabang. Iyong iniligtas ang buhay na ito, di mo binayaang mabulid sa hukay. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo, ni makaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon, tulad din ng Ama na sa mga anak. Ang itinuturo ay katapatan. Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoon, kaya sa aliw ng tugtog ay ating awitan. Sa banal na tempo, tayo ay umawit habang nabubuhay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng mga yumao, sagipin mo ako, Panginoon. Ikatlong antipona. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. At nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa salyo na malpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin, mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lahat ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang Panginoon ng mga nilalang. Purihin ang Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon, at manatiling buhay magpakailanman. At nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang salita ng Diyos mula kay Propeta Oseas. At sa pagkabagabay nila ay sasabihin, halika kayo at tayo manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli.
at sa ikatlong araw tayo kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Ang salita ng Diyos. Si Kristo nang maging tao ay naging masunurin para sa atin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Nanaog ang Panginoon sa kinaroroonan ng mga yumao. Isang di pangkaraniwang bagay ang nangyari ngayon. Mayroong isang malaking katahimikan sa daigdig. Isang malawak na katahimikan ng daigdig. Isang malawak na katahimikan at kapayapaan. Ang buong mundo ay tahimik sapagkat ang Diyos ay nahihimlay sa laman at kanyang ginigising ang nahihimlay mula pa ng lalangin ang daigdig. Namatay ang Diyos sa laman at ang kinaroroonan ng mga yumao ay nanginig sa takot. Siya ay pumanaw upang hanapin ang ating mga unang magulang, tulad ng nawawalang tupa. Kanyang hinangad na dalawin niya ang mga nabubuhay sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan. Pumanaw siya upang palayain ang mga bihag ni Adan at ni Eva. Nilapitan sila ng Panginoon na may dalang krus, ang sandata na nagpanalo sa kanya ng tagumpay. At sa pagkakita sa kanya ni Adan, ang unang tao sa kanyang nilikha, dinagukan ni Adan ang kanyang dibdib sa takot at sinabi sa lahat, "Sumainyo ang Panginoon." At sumagot si Kristo sa kanya, "At sumaiyo rin." Hinawakan ni Kristo ang kanyang kamay at itinaas siya na sinasabi, "Gumising na o natutulog," at bumangon mula sa kamatayan at bibigyan ka ni Kristo ng liwanag. "Ako ang iyong Diyos, at para sa iyong kapakanan ay naging iyong anak. Dahil sa pag-ibig sa iyo at sa iyong sariling lahi, ngayon sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, ay aking iniuutos na ang lahat ay nakagapos. Lahat ng nakagapos ay lumapit, lahat ng nasa kadiliman ay liliwanagan, lahat ng nahihimlay ay bumangon. Inuutusan kita o nahihimlay na gumising. Hindi kita nilikha para maging bihag ng kinaroroonan ng yumao. Bumangon mula sa kamatayan, sapagkat ako ang buhay ng mga namatay. Bumangon na kayo, mga nilikha ng aking mga kamay. Tao na nilikha na aking kalarawan. Bumangon na kayo at ating iwan ang lugar na ito, sapagkat kayo ay sumasa akin na, at ako ay sumasa inyo. Magkasama tayo at bumubuo lamang ng isang katauhan at hindi tayo mapaghihiwalay. Para sa inyong kapakanan, ako ang iyong Diyos ay naging iyong anak. Ako ang Panginoon, ang kumuha ng kalagayan ng alipin. Ako na nahihirapan sa itaas ng kalangitan, ay bumaba sa lupa at sa ilalim ng lupa. Para sa iyong kapakanan, para sa kapakanan ng tao, ako ay tumulad sa tao upang makalaya siya mula sa kamatayan. Para sa iyong kapakanan, ikaw na umalis sa hardin ng paraiso. Ako ay ipinagkanulo sa mga Hudyo sa hardin at ipinako sa isa ring halamanan. Tingnan ang aking mukha, ang mga lurang aking tinanggap upang ibalik sa iyo ang buhay na minsan ay inihinga ko sa iyo.
Tingnan mo bakas ng mga hampas na aking tinanggap upang baguhin ang iyong kalikasan at maging aking kalarawan. Sa aking likod, tingnan mo ang mga pilat na mga hagupit na aking tinamo upang alisin ang bigat ng kasalanan na nagpapabigat sa iyong likuran. Tingnan ang aking mga kamay na ipinako sa isang puno. Para sa iyo na iniunat minsan ang kamay sa isang puno. Nahimlay ako sa krus at ang tagiliran ay inulos ng sibat para sa iyo na nahihimlay sa paraiso at mula sa iyong tagiliran ay nagmula si Eva. Ang aking tagiliran ay nagpahilom ng iyong mga sakit. Ang aking pagkahimlay ang gigising sa iyong pagkatulog. Ang sibat ng umuulo sa akin, nang tumulo sa sibat, nang lumalaban sa iyo. Bumangon ka at umalis tayo sa lugar na ito. Dinala ka ng kaaway palabas sa makalupang paraiso. Hindi kita ibabalik sa paraiso. Hindi kita ibabalik sa paraisong yaon, subalit iluluklok kita sa kalangitan. Ipinagbabawal ko sa iyo ang puno na sumasagisag lang sa buhay. Subalit ngayon, tingnan mo. Tingnan mo ako, ng buhay ay kapiling mo. Itinalaga ko ang mga kerubin upang bantayan ka, tulad ng isang alipin. Subalit ginawa ko silang sumamba sa iyo na kalarawan ng Diyos. Ang luklukan na napapaligiran ng mga kerubin ay naghihintay sa iyo. Ang silid ng ikakasal ay nagagayakan. Ang piging ay handa na. Ang walang hanggang tirahan ay naghihintay. Ang yaman ng lahat ng mabuti ay bukas na. Ang kaharian ng langit ay handa para sa iyo na walang hanggan. Amen. Papuring awit ni Zacarias. O manunubos ng sanlibutan, iligtas mo kami. Sa pamamagitan ng krus at ng iyong dugo, tinubos mo kami. Pagsamo namin sa iyo, aming Diyos, tulungan mo kami. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Pinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham
na ililigtas tayo sa ating mga kaaway. Upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. At ituturo sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Lahat, o manunubos ng sanlibutan, iligtas mo kami sa pamamagitan ng krus at ng iyong dugo. Pinubos mo kami, pagsamo namin sa iyo, aming Diyos, tulungan mo kami. Ang ating manunubos ay nagdusa at inilibing para sa atin upang muling mabuhay. Buong pag-ibig natin siyang sambahin at atin ngayong sabihin, Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo na aming manunubos, ang iyong nagdadalamhating ina, ay nanatiling nakatayo sa paanan ng krus at nakibahagi sa iyong pagdurusa. Sa aming kalungkutan, makihati nawa kami sa iyong paghihirap. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo na aming Panginoon, tulad ng butil ng trigo na nahuhulog sa lupa, pinatubo mo sa amin ng masaganang ani ng biyaya. Mamatay nawa kami sa kasalanan at mabuhay para sa Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, ang mabuting pastol, sa iyong kamatayan na natili kang nakatago sa mundo. Turuan mo kami na mahalin ang natatagong buhay sa piling mo kasama ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, ang bagong Adan, pumasok ka sa kaharian ng kamatayan upang palayain ang lahat ng matuwid mula pa ng lalangin ang sandaigdigan. Nawa ang lahat ng nahihimlay sa kamatayan ng kasalanan ay marinig ang iyong tinig at mabuhay na mag-uli. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, anak ng Diyos, sa pamamagitan ng binyag, kami inalibing kasama mo at muli kaming nabuhay kasama mo, nawa lumakad kami sa bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ng Diyos, ipahayag natin ang panalangin na itinuro ng Panginoong Hesukristo.
Amang makapangyarihan, ang iyong bugtong na anak ay nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao at bumangon taglay ang kaluwalhatian. Ibangon mo rin ang bayang nananalig sa iyo na sa binyag ay nalibing kasama ni Kristo upang sa pagkabuhay ay makasama niya sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, iligtas tayo sa lahat ng masama at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.